Natatawa tayo dito kay Kaufman, yung lead counsel ni Duterte, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit tayo natatawa? Laban bawi na. Lito na si Kaufman, ano na bang gagawin niya? Dati, noong June 12, nag-file siya ng urgent request. Urgent yun, Ano bang ibig sabihin ng urgent? O di kagyat. Ibig sabihin, gusto mo, desisyon na kaagad. Urgent request for interim release. Yun yung title ng kanyang parang motion. Final niya yan noong June 12. Gusto niyang ma-release si Duterte at ang request niya ay urgent. Ngayon na naman, mayroon na namang final kahapon, July 18, si Kaufman, ayaw niya na namang padesisyonan sa ICC yung request sa interim release. Huwag na daw munang desisyonan. Ano ba talaga, Kaufman? Ang gulo-gulo mo na. Mga DDS, paano nyo na naman ipapaliwanag yan? Sakura 35, good day. Yan, mga kabunyog. Paano na natin nasabing balita yan? Tingnan nyo. Inquirer.net. Duterte's lawyers seek delay in ICC ruling on interim release request. Kung dati, ang hinihiling ng kampo ni Duterte, nila Kaufman, ay urgent na desisyonan ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Yung kanilang request for interim release. Ngayon naman, baliktad. Baliktad naman. Ano naman ang gusto nila? Yun na nga, nandyan sa title ng balita ng Inquirer.net. Duterte's lawyers seek delay in ICC ruling on interim release request. Ganyan din ang headline sa isa pang dyaryo. Manila Bulletin. Duterte camp asks ICC to suspend decision on interim release bid. Prosecution objects. Pinapasuspindi muna ng kampo ni Kaufman ang pagdesisyon ng ICC pre-trial chamber. Hindi na mo na maintindihan. Wala na. Hindi mo na maintindihan. Kaya sabi ng prosecution, nag-object na ang prosecution. Sabi ng prosecution, ano ba yan? Ano ba yan? Desisyon na yan. Ewan laban bawi na itong sila Attorney Kaufman. Nung una, ang yabang ni Kaufman, di ba? Naalala nyo noong June 12? Nag-file siya, urgent request for interim release. June 12 yun. At mayabang noon si Kaufman. Bakit mayabang noon si Kaufman at ang mga DDS, ang mga pro-Duterte? Dalawa kasi. Una, sabi ni Kaufman, mayroon ng mga bansa na payag i-host si Duterte kung igagrant ng ICC ang interim release. Wow, pinagmalaki yun. Kahit tayo nabigla noon Nabigla tayo noon. Sabi natin, mayroon ng bansa. Ibig sabihin, grabe na ang ginagawa ng kampo ni Duterte. Talagang ginagapang na. Mayroon na daw bansa na payag na mag-host kay Duterte. Ganun. Tapos sinabi pa ni Kaufman, sa kanyang urgent request for interim release, sabi ni Kaufman, mga kabunyog, ang sabi ni Kaufman, payag din ang prosecution. Nakausap niya daw ang prosecution, walang objection ang prosecution. Nabigla din tayo noon. So sabi nga natin noon, malaki ang posibilidad magagrant na itong interim release na ito. Bakit? Unang-una, hindi nag-object ang prosecution. Pangalawa, mayroon ng bansang willing na tumanggap. So sabi natin noon, nakakalungkot na balita ito. Naalala nyo yan noon? Ang sabi nga ni Attorney Crazy Conte, para namang binuhusan ako ng malamig na tubig. Kasi bakit naman pumayag ang prosecution sa interim release, hindi daw nag-object? At mayroon na daw bansa na tatanggap kay Duterte kung mag-grant ang interim release. Sabi natin, mayroon bang under the table ng usapan dito? Naalala nyo yung nag-live ako niyan? Ganun yung title ko niyan. Ano ba ito? Mayroon bang under the table na usapan dito? Di ba? Naalala nyo yan, mga kabunyog? Sabi ko, wala. Mabilis na ito. Didesisyon na ito ng korte kasi ready na ang defense. Ibig sabihin, mayroon ng bansang nakaabang, nakausap na daw nila, at payag daw ang prosecution, hindi nag-o-object. Kaya nga ang hiling noon ng kampo ni Duterte, nila Kaufman, urgent request for interim release.
Tapos ngayon, mayroon na naman, ang balita na naman ngayon, iba na naman. Ayan Duterte's lawyers seek delay in ICC ruling on interim release request. So baliktad. Kung dati, ang gusto ng kampo ni Kaufman ay urgent request for interim release, ito naman, isuspend na muna. Huwag na daw munang desisyonan ng ICC ang interim release. Nakita na yata nila na madidinay. Madidinay. Madidinay ng ICC pre-trial chamber? Wala eh. Pinapadala ni Kaufman dahil alam niya matatalong interim release para hindi siya mapahiya. Pero baka desisyon na ng ICC pre-trial chamber. Ang desisyon ng pre-trial chamber, hindi. Didesisyon na namin to. At ang desisyon namin ay denied. Yun. Dalawa. Tatlo ang pwedeng desisyonan dito ng ICC. Dito sa motion na ito, itong pinakahuling motion ni Kaufman. Tatlo ang pwedeng maging desisyon ng ICC pre-trial chamber. Ang unang pwedeng maging desisyon, igagrant yung request ni Kaufman na wag na munang magdesisyon. Yan. Or, pwedeng maging desisyon ng ICC pre-trial chamber, denied yung request ni Kaufman, di-desisyon na kaagad. At ang desisyon ay denied ang interim release. Ang isa naman na posibilidad, denied itong request ni Kaufman na wag nang desisyonan, tapos ang desisyon ng ICC pre-trial chamber, granted ang interim release. Pero yung pangatlo, yung granted ng interim release, mahirap. Kasi unang-una, wala namang bansa pa palang available. Wala pa. Ang lumilitaw dito, hindi pa available ang bansa. Ang yabang kasi nila Ang yabang kasi nila, pinagmamalaki nila, may ready ng bansa. Anong sabi ni Pulong? Anong sabi ni Pulong Duterte? Sabi ni Pulong Duterte, masisisi nyo ba na ang aking ama ay maraming bansa na gustong kumupkup mag-host? Kaya 'di ba binira ni Pulong Duterte sino ba 'yon? Binira ni Pulong si Attorney Howie Callejan ng Isang Bayan. Parang pinaglalaro ni Consenador Duterte. Ang gulo na nitong Kaufman na to. Samantalang ang prosecution, napaka-focus ng ginagawa. Ang prosecution, napaka-focus ng ginagawa. Ano ang focus ng prosecution? Niready na ang mga ebidensya, niready na ang mga testigo, at handa na sila sa confirmation of charges hearing sa September 23, 2025. Yun. Diba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ang prosecution, ready na. Ready na. Ang defense, wala. Kung ano-ano ng mga motion. Panay naman na di-deny. Nung una kasi, ang yabang nila, sabi ni Kaufman, mayroon ng bansa na payag. Sabi din ni Pulong, masisisi nyo ba kung ang aking ama nang naging presidente ay maraming bansa na nagkagusto sa kanyang pamamalakad? Kaya ngayon, maraming bansa ang gustong tumanggap sa kanya. O nasaan yung bansa na yan? Pumunta si Sara Duterte sa Australia, kakausapin yung Penny Wong kasi kaibigan niya raw, hindi nga siya hinarap. Kaya at naglabas naman ng statement, formal na statement yung Australia. Hindi sila mag-host kay Duterte. Yung Belgium din, nagsabi na rin, ayon kay Attorney Crazy Conte, hindi rin mag-host. So wala. Kaya siguro, wala nang nakikitang bansa si Kaufman pag tinanong ng pre-trial chamber o ng judges, ano bang bansa ang pagdadalhan nyo? Wala naman silang maisabi. Walang maisabi. So hindi ready. Actually, yun din ang sinabing rason ni Kaufman. Huwag na munang desisyonan kasi yung mga redacted doon na mga hindi pa nila nakukonfirm. Yan. Kaya ito. Ang masaklap dito, mga kabunyog, mga kababayan,
mismo, di ba nung panahon, mayroong Filipino na lawyer sa ICC, si attorney, si Din. Din kasi yan ng UP College of Law si Raul Pangalangan. Si Din Raul Pangalangan ng UP, si Din Raul Pangalangan ng UP, naging judge siya ng ICC. Filipino judge ng ICC. Parang katulad ni Miriam Defensor. Kaya lang, si Miriam Defensor kasi, hindi naman naupo talaga ng kasi sakitin na. Pero itong si Raul Pangalangan, ex-ICC judge, hiningan siya ng comment tungkol doon sa resolusyon ng Senado. Ay di ba may mga resolusyon sila Padilla? May resolusyon sila sino bang mga nag-sponsor ng resolusyon? Si Padilla, may inisponsoran din si Bato, may inisponsoran din si Cayetano, yun mga pro Duterte. Ang sabi ni Raul Pangalangan, Senate resource on Duterte, no value to tribunal. Wow, ang saklap naman yan. Masaklap naman na balita yan. Pagdating pala sa ICC, walang value, nothing. Ibig sabihin, kahit pa ilang resolusyon ang ipalapasan ng Senado, hindi daw po yan mahalaga sa judges ng ICC. Bakit nasabi yan ni Din Raul Pangalangan ng UP? Dati siyang ICC judge. Dati siyang ICC judge. Umupo siya bilang judge matagal. Kaya lang tapos na yung term niya. Sabi ni Din Raul Pangalangan, yung resolution na yan ng Senado, yung inisponsoran ni Padilla na sinang-ayunan naman ni Bato sa kanibonggo, yung resolution din ni Cayetano na house arrest doon sa embassy, Philippine Embassy sa Dahig. Sabi ni Raul Pangalangan, yan nakikita nyo diyan sa mga kabunyog, ay ex-ICC judge, Senate resource on Duterte, no value to tribunal. So para sa kanya, sa experience niya bilang matagal na judge ng ICC, yung mga resolution na yan ng mga Senado, wala yan. Kasi hindi naman sila nagdi-decide based sa ganyan. Sabi ni Din Raul Pangalangan, dating ICC judge, sila, magdidesisyon sila, hindi sila nagpapa-impluwensya sa mga presidente ng ibang bansa o kaya sa mga petition ng mga bansa. Hindi yun. Hindi sa kanila importante yun kasi court sila Nagdi-decide sila based sa mga pleadings o mga sinasubmit na mga argumento. Pero yung resolution ng Senado ng Pilipinas, pwedeng ipadala daw yun doon kung sino man ang magko-convey o magpapadala noon. Pero wala daw yan bearing sa tribunal, ibig sabihin sa pre-trial chamber. Hindi makakaapekto. Actually, ganun din ang sabi ni Yussi Claire Castro ng Malacanang. Sabi ni Yussi Claire Castro kay Cayetano, nung tinanong tungkol dyan, anong masasabi? Sabi ni Yussi Claire Castro, noted. Noted lang. Ibig sabihin, okay. Pero wala Sinabi na mismo ni dating ICC judge, Din Raul Pangalangan, Filipino yan na judge. Nung member pa kasi tayo ng ICC, dahil member tayo, pwede tayong mag-nominate ng judge na Pilipino. Ay ngayon, hindi na tayo member Kaya wala na tayong role, wala na tayong dyan. Pero nung panahon na member pa tayo, nung panahon ni Pinoy, ang Pilipinas, isa sa hiningan ng judge. Isa. At ang ninominate natin noon at napili naman si Din Raul Pangalangan at magaling. Magaling ang performance ni Din Raul Pangalangan sa ICC. So ngayon, nandito na siya uli sa Pilipinas. Ewan ko kung hindi na siya din ng UP, pero nagtuturo. So ngayon, tinanong siya, yun po bang resolution nila Padilla at resolution nila Cayetano na sinusuportahan naman nila Bato na interim release kay Duterte, pwedeng house arrest o anumang arrangements? Yan po ba ay may bearing o may influence sa tribunal, ibig sabihin sa pre-trial chamber, yung judges? Wala daw. Wala daw yan. No, nothing. No value. O ganun.
Ganun kalinaw. Ha? Oh. Kaya wala na ito. Kaya siguro, itong si Kaufman naman, nakikita niya, kasi yung mga lahat ng sinabi ni Kaufman, wala na. Anong sabi ni Kaufman? Ang unang sabi ni Kaufman, mayroon ng bansa na kukup kay Duterte. Pangalawa, walang objection ang prosecution. Ay mali siya lahat dun eh. Una, wala namang bansa. Oh, pangalawa, hindi totoo na walang objection ang prosecution. So wala na. Kaya ang hinihiling ngayon ni Kaufman, pwede ba wag na munang desisyonan niyang interim release, isuspend muna. Ano na naman kaya ang mangyayari dito sa mga DDS? Ewan ko. Ayan Duterte camp ask ICC to suspend decision. Wala na yan. Hintayin natin ang desisyon ng ICC. Ang pwedeng maging desisyon ng ICC, ilinaw ko uli, pwedeng i-grant yung request ni Kaufman na wag munang magdesisyon. Pwede yun. Pwede namang i-deny yung request ni Kaufman. Magdidesisyon na ang ICC. At ang desisyon ng ICC ay denied ang interim release. O yan. Yan ang posibleng mangyari. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.